ang pagbalik ni Jinwoo sa pagiging estudyante at ang teacher niyang si Viper na kaya niyang turuan ng leksyon ng mga estudyanteng tigasin ulo, katulad ng ating bida. Sa pagsisimula ng chapter na ito, ipinakita ang building ng police station. Mayroong nagsasabing minsan nakakaramdam daw siya ng kakaiba na parang mayroon siyang nakalimutan. Subalit kahit iisipin niya ng maigi kung ano ang kanyang nakalimutan, wala talaga siyang maaalala sa kanyang isipan. O baka isa lang itong kawalan ng laman sa kanyang puso, kaya siya nakaramdam ng ganito. At ito ay si Woo Jin-chul na 4 ng taon nang nagtatrabaho bilang pulis na criminal investigator. Napansin ng kanyang junior na malalim ang iniisip ni Jin-chul, kaya binigyan siya ng libreng kape. Sa pagpasok ng dalawa upang simulan ng kanilang trabaho, napansin nila ang 3 kriminal at nanginginig sa sobrang takot. Natakot ito sa mga shadow monster na nanggaling daw sa ground na sinasabi sa kanila na kapag hindi sila susuko sa kapulisan within 24 hours, sila ay mamamatay. At dito'y nagmamakaawa ang mga kriminal sa mga investigator na ilagay sila sa selda dahil mayroon silang kasalanang nagawa. Kaya nilinaw ni Jin-chul kung totoo nga bang nakakita sila ng shadow monster. Sinabi ng kasamahang investigator ni Jin-chul na ipaubaya muna ang mga kriminal na ito sa mga baguhan at pumunta sa meeting room dahil mayroon silang pag-uusapan. Nagulat si Jin-chul sa kanyang mga kasamahan dahil gusto nitong pakawalan ng kriminal upang malaman nila kung totoo nga bang nagsasabi ng totoo ang mga kriminal na lalabas sa mga shadow monster pagkatapos ng 24 hours. Wika ni Jin-chul na nagbibiro lang naman ang mga kriminal dahil parang nakatake ang mga ito ng drugs at side effect lang yon na nakakita sila ng shadow monster. Subalit wika ng isa niyang kasamahan na nag-negative daw ito sa drug testing na confirm niya mismo sa results ng National Forensic Service. Sinabi ng senior ni Jin-chul na napag-utusan lang daw sila na imbestigahan ng maigi kung ano ang cause nito. Kaya wala silang choice kundi kailangan nilang palabasin ng pagsamantala ang isa sa mga kriminal upang malaman ang totoo. Wika ni Jin-chul, ano naman ang kanilang gagawin kung totoo ang sinasabi ng mga kriminal? Nagkatinginan ng kanyang mga kasamahan at napahalakhak sa tawa dahil naniniwala daw itong si Jin-chul sa mga multo at isa daw itong emotional type of person. Sinabi ng kanyang senior, alam niyang hindi totoo ang shadow monster. Gusto lang niyang palabasin ang isa sa mga kriminal at obserbahan kung paano ito magre-react. Dagdag pa ng isa niyang kasamahan, sabihin na nilang totoo ang sinasabi ng mga kriminal at kung mangyayari naman yun, magpapasalamat sila dahil tama ang kanilang hinala. Tinanong si Jin-chul kung ayaw talaga nitong sumama sa kanilang investigasyon dahil hindi nila ito pipilitin. Ngunit wika ni Jin-chul, gusto niyang sumama. Lumipat ang eksena sa isang tagong warehouse. Umiyak ang kriminal sa mga investigator na huwag itong gawin sa kanya dahil mamamatay siya. Mayroon na lamang 10 minutes upang matapos ang 24 hours. Habang patuloy pa rin sa pag-iyak ang kriminal dahil mamamatay na siya. Nakaramdam sila ng lamig, kaya hindi nila ito pinansin dahil malamig naman talaga ang lugar, subalit iba ang nararamdaman ni Jin-chul. Isang napaka-unusual na pakiramdam, ngunit sinabi ng kanyang kasama na tapos na ang 10 minutes. Kaya napapikit na lamang ang mga mata ng kriminal habang nanginginig sa sobrang takot dahil katapusan niya na. Napansin ito na parang wala talagang nangyayari, ngunit sigurado siyang nakita niya ito. Ngunit may biglang napansin si Jin-chul. Napansin niya na gumagalaw ng kusa ang shadow ng kriminal, kaya sumigaw siya na lumayo ang kanyang mga kasama. Subalit huli na nga ang lahat dahil lumabas na ang shadow monster, kaya tumilapon ang dalawa niyang kasamahan. Nawalan ng malay ang dalawang investigator sa lakas ng pagkamangga nito sa pader at sobrang napaiyak ang kriminal sa kanyang nakita dahil 3 shadow monster ang nagpakita sa kanyang harapan. Habang si Jin-chul hindi makapaniwala na totoo ang sinasabi ng mga ito. Kaagad umatake ang shadow monster upang tapusin ang kriminal. Tumalsik ang napakaraming dugo, nagkaputol-putol ang katawan habang si Jin-chul napatulala na lamang at hindi makapaniwala sa sobrang gulat. Pagkatapos patayin ng 3 shadow monster ang kriminal, umalis sa mga ito na nakangiting nagpaalam kay Jin-chul. Kaya sobra siyang nagulat kung bakit ngumiti sa kanya ang Ant Shadows. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit nakakaramdam siya na parang masaya ang mga ito na makita siya. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan galit na galit ang kanilang head dahil wala daw silang mga kwentang pulis. Ang kriminal na sumuko sa sarili nitong kasalanan, bigla lamang nawala man lang bakas at nagawa pang ma-knockout ang dalawang nagbabantay daw nito. Ipinalabas ng mga kasamahan ni Jin-chul na nakatakas ang kanilang nahuli at nagawa sila nitong ma-knockout. Buti na lang ang investigasyon na ito hindi galing sa kanilang higher ups, kaya inimungkahi ng kanilang head na itikom na lamang ang kanilang bibig.
Nagsaliksik si Jinchul kung sino ang nasa likod ng pangyayaring ito, kaya nagulat siya sa kanyang nalaman dahil tumaas ang bilang ng mga kriminal na sumuko sa ibang police station dahil natatakot ang mga ito na patayin sila ng mga shadow monster. Subalit napansin ng junior ni Jinchul ang pagtaas ng bilang from late February to early March. Napansin daw niya ang buwan na ito dahil ang kanyang auntie ay mayroong small business sa tapat ng school at lumalakas daw ang negosyo na ito from late February to early March dahil pasukan na. Kaya naisip ni Jinchul na parang mayroon itong koneksyon at lumipat ang eksena sa school at dito'y ipinakita ang ating bida na pumasok na sa paaralan. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos ipinakitang nababahala ang principal dahil magkakaroon daw sila ng isang estudyante na magbibigay sa kanila ng problema. Ipinakita ng principal sa teacher ang record ng isang estudyante. Ang ama daw nito ay isang firefighter at ang ina ay isang housewife. At kung titingnan, hindi naman ito problema. Ngunit na-expel ang estudyanteng ito sa middle school dahil umalis ito ng 2 taon sa kanilang bahay. Napangiti ang teacher dahil parang nakalimutan nata ng principal kung bakit siya tinawag na Teacher Viper o The Cobra. Kaya ipaubayan na lamang sa kanya ang problematic student at gagawin daw niya itong unproblematic. Lumipat ang eksena sa isang seremonya. Habang si Teacher Viper ay nandidisiplina sa mga estudyanteng talkatives, napansin niya ang ating bida. Kaya nilapitan niya ito dahil kahit gaano pa ka-chaotic ang estudyanteng ito, hindi daw ito uubra sa kanya. Nakita ni Teacher Viper ang gloves na suot ni Jinwoo na ipinagbabawal ng school uniform. Kaya sinigawan niya ang ating bida sa pagsuot ng gloves sa loob ng school, ngunit tinititigan lang ito ni Jinwoo na ikinagulat ng teacher dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa ating bida. Kaagad umalis si Teacher Viper at sinita ang ibang estudyanteng talkative habang pinagpapawisan dahil parang mayroon daw siyang nakita. Napansin ni Jinwoo na nakita ng teacher ang kanyang shadow soldier at naisip niyang ito ang epekto sa umaapaw niyang kapangyarihan na hindi kayang i-handle ng Earth. Habang nasa loob ng classroom si Jinwoo, mayroong isang estudyante na nagpapakilala sa kanya. Siya daw si Yongjil, classmate niya sa middle school. Kakalipat lang daw niya ng tirahan kaya dito siya ngayon nag-aaral. Subalit tinulak siya ng mga pasaway na estudyante at pinalibutan ng ating bida. Tinanong si Jinwoo kung bakit daw ito nag-aanga sa school campus. Siya lang daw ang estudyanteng may suot na gloves o baka mayroon itong tinatagong Black Flame Dragon Power na nakasild sa kamay nito. Kaya nagtataka si Jinwoo. Gusto nilang ipatanggal sa kamay ni Jinwoo ang gloves at gusto nilang makita kung ano ang tinatago nito. Kaya nainis si Bero at humingi ng permiso kay Jinwoo dahil pagpipira-pirasuhin daw niya ang mga nagdisrespect sa kanyang king. Tinanggal ni Jinwoo ang gloves at ipinakita niya ang kanyang kamay na na-injured sa laban niya against Monarch of Destruction, Dragon King Antares. At ito lang daw ang sugat na hindi niya kayang pagalingin. Nang diri ang 4 na estudyante sa kamay ni Jinwoo at ayaw nila itong makitang muli dahil nakakaramdam daw sila ng takot. Habang si Bero gusto sana niyang sundan ang mga ito ngunit pilit siyang pinipigilan ni Jinwoo. Nang palabas na sa classroom ang 4, ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority para hawakan ang kanilang mga paa upang sumemplang ang 4 sa hallway ng kanilang school. Kaya napagtawanan tuloy ang mga ito sa mga kaklase. Pagkatapos ng klase, sabay lumabas si Jinwoo at si Yongjil at nagtanong ito kung nag-workout ba ang ating bida dahil malaki daw ang pinagbago lalo na sa kaanyuan mula nung nawala ito ng 2 taon sa middle school. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing nag-workout talaga siya. Tinanong ni Yongjil kung sasali ba si Jinwoo ng sports club kaya napaisip ang ating bida. Nilapitan ng dalawa ang captain ng track and field na si Choi Tae-bong upang sumali sa club. Tinanong si Jinwoo kung siya ba ay isang student athlete o di kaya may experience sa running competition nung middle school. Ngunit wala ngang experience kahit anong sports si Jinwoo. Natanong si Jinwoo kung bakit nito gustong sumali sa track and field kung wala naman pala itong experience at para sa student athlete lang ang sports na ito. Wika ng ating bida, gusto niyang sumali dahil may tao na gustong-gusto niyang makita sa track and field competition at naisip niya si Cha Hae-in na nasa middle school pa ngunit sigurado siyang
kaya nitong makipag-compete sa regional competition. Dahil si Chahay Endao ay isang talented na track and field star bago ito naging isang hunter. Nainis ang isa sa member ng track and field dahil nag-iisip kaagad ito ng kompetisyon kahit wala pang experience at kakasali pa lamang sa club. Ngunit pinigilan ito ng captain dahil pasasalihin daw niya ito sa isang kondisyon. Tinuro ng captain ng isang member na nagwa-warm up. Ito daw ay isa sa kanilang member na mahina tumakbo. At kapag matalo daw ito ni Jinwoo, papayag ang captain na makasali ito sa track and field club. Pumayag si Jinwoo, ngunit napansin niya ang tindig ng kanyang makakalaban ay may firm na pangangatawan at mayroon nitong confidence na ipinapakita. Kaya ang lahat ng sinabi ng captain ay puro lamang kasinungalingan. Natawa ang isa sa member dahil hindi daw napansin ng ating bida na ang makakalaban daw nito ay ang nanalo ng third place sa huling regional competition. Wika ng captain, boring daw ang takbuhan kung wala itong pustahan. Kaya kapag mananalo si Jinwoo, makakasali ito sa kanilang club at kapag matalo ito, gagawin ng laundry cleaning ng isang buwan na walang bayad at kaagad naman pumayag ang ating bida. Samantalang si Teacher Viper gumaan na ang kanyang pakiramdam kaya napag-isipan niyang mag-smoke break muna. Habang naninigarilyo ito, napansin niya ang isang estudyante na tumatakbo kasama ang mga track and field club member. Kaya bigla siyang nainis kung bakit tumatakbo itong si Jinwoo kasama ang mga athlete ng track and field. Wika ng nasa kanyang tabi, si Song Jinwoo pala ang pangalan ng estudyante na yan. Sinubukan daw ng track and field club kung gaano kabilis tumakbo ang isang baguhan. Nasa 20 laps na daw ito, napagod na siya kakapanood kaya umalis na lamang siya. Napag-isip-isip si Teacher Viper na mali ang kanyang hinala kay Jinwoo. Hindi pala troublemaker ang batang ito, kaya ang maling pagkaunawa ng pagkatao ay naresolba na. Ngunit biglang nahulog ang kanyang sigarilyo dahil nakita na naman niya ang napakaraming shadows na umaapaw habang tumatakbo si Jinwoo. At mas lalo siyang nagulat nang nakita niya si Bero at bigla siya nitong sinigawan. Napasigaw ang guro sa sobrang takot sa kanyang nakita kaya kaagad itong natumba at hinimatay. Habang si Igris sinita si Bero dahil sinabihan na silang huwag daw itong gagalawin. Pagkatapos tumambay ang dalawa sa itaas ng gusali at sinabi ni Bero na na-confirm talaga niya na nakikita sila ng ibang mga tao. By the way mga lods, tuloy-tuloy na ito. Wala nang putol upload natin. Try nating mag-upload ng 2 videos everyday. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!